Isipin ang paggising isang araw at napagtanto na lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa kabilang buhay ay mali. Ang kawalang hanggan, isang bagay na napakalayo sa ating mga iniisip, ay biglang naging totoo at nakakatakot. Naisip mo na ba kung talagang naiintindihan mo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa langit at impyerno? Marami sa ating mga Katoliko ang namumuhay nang hindi talaga kinakaharap ang mahalagang tanong na ito. Sinusunod namin ang mga ritual, nagdarasal kami, ngunit sa kaibuturan, mayroong nag-aalinlangan na yon. Paano kung ginagawa ko ang lahat ng mali? Ang katotohanan ay ang kawalan ng katiyakan tungkol sa ating walang hanggang tadhana ay maaaring maging paralisado. Pinipigilan tayo nito na ganap na maipamuhay ang ating pananampalataya at maranasan ang tunay na kapayapaan na ipinangako ni Kristo. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na posible na magkaroon ng kalinawan? Na ang mga sagot na hinahanap mo ay abot kamay mo. Sa video na ito, sabay nating aalamin ang mga misteryo ng buhay pagkatapos ng kamatayan, eksakto tulad ng inilarawan sa Biblia at binibigyang kahulugan ng simbahang Katoliko. Maghanda para sa isang paglalakbay na nagbubukas ng mata. Matutuklasan mo hindi lamang kung ano ang naghihintay sa atin sa kabila ng buhay na ito, kundi pati na rin kung paano mababago ng pag-unawang ito ang iyong pag-iral dito at ngayon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa impyerno o pag-abot sa langit. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may layunin, walang takot at puno ng pag-asa na tanging tunay na pananampalataya ang makapagbibigay. Dumating na ang oras upang harapin ang iyong mga pagdududa at yakapin ang mapagpalayang katotohanan tungkol sa iyong walang hanggang tadhana. Magsimula na tayo. Ang kabilang buhay ay hindi isang pantasya o isang fairy tale. Ito ay isang realidad na kasing konkreto ng hangin na ating nilalanghap, bagamat hindi natin ito nakikita ng ating makalupang mga mata. Sumisid tayo ng malalim sa katotohanan ito na inihahayag sa atin ng Biblia at palaging itinuturo ng simbahang Katoliko. Mag-isip sandali, bawat pintig ng iyong puso, bawat paghinga mo, ay inilalapit ka sa pagtatagpong ito sa kawalang hanggan. Isa itong paglalakbay na tinatahak nating lahat, na pagtanto man natin o hindi. At kaya naman napakahalaga ng pag-unawa sa naghihintay sa atin. Walang pag-aalinlangan ang Biblia tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung hindi gayon, sasabihin ko sana sa inyo. Ako ay maghahanda ng isang lugar para sa inyo." Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang malabong aliw, ngunit isang konkretong pangako ng isang katotohanan sa kabila ng buhay na ito. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nitong buhay na walang hanggan? Ito ay hindi lamang isang walang katapusang extension ng ating mga araw dito sa Earth. Ito ay isang kumpletong pagbabago, isang pagtaas ng ating pagkatao sa isang estado na halos hindi natin maisip ngayon. Sinasabi sa atin ni San Pablo na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Isipin sandali. Isang lugar kung saan ang bawat pagnanais ng iyong puso ay nasiyahan, hindi sa mga panandaliang kasiyahan, ngunit sa isang kagalakan na napakalalim at tumatagal na ginagawa nitong tila maputla ang pinakamagagandang sandali ng iyong buhay kung ikukumpara. Isang lugar kung saan sa wakas ay nauunawaan mo ang layunin ng bawat pagsubok na iyong hinarap, kung saan ang bawat luha na iyong ibinubuhos ay may katuturan. Ang simbahang Katoliko, na ginagabayan ng banal na espiritu, ay palaging pinananatiling buhay ang katotohanan ito ng buhay na walang hanggan. Itinuturo sa atin ng katesismo na ang misteryong ito ng pinagpalang pakikipag-isa sa Diyos at sa lahat ng na kay Kristo ay higit sa lahat ng pangunawa at lahat ng imahinasyon. Ito ay isang paalala na, gaano man kahirap ang ating pagsisikap, ang ating limitadong pag-iisip ay hindi maaaring ganap na masakop ang kadakilaan ng naghihintay sa atin. Ngunit huwag isipin na ang buhay na walang hanggan ay isang bagay na malayo, mahalaga lamang pagkatapos nating ipikit ang ating mga mata sa huling pagkakataon. Ang katotohanan ay ito ay nagsisimula dito at ngayon. Bawat pagpili na ating gagawin, bawat kilos ng pagmamahal, bawat sandali ng panalangin, ay nagtatayo ng ating kawalang hanggan. Para kaming nagpinta ng isang larawan, at ang bawat brushstroke dito sa Earth ay nagiging bahagi ng isang walang hanggang obra maestra. Ang mga santo at mistiko ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang mga sulyap sa katotohanan ito. Si Santa Teresa ng Avila sa kanyang mga pangitain,
ay inilarawan ang langit bilang isang maliwanag na kristal na puno ng presensya ng Diyos. Si Saint John Bosco ay nagkaroon ng matingkad na mga pangarap ng paraiso, na naglalarawan dito bilang isang lugar ng hindi maipaliwanag na kagandahan, kung saan ang kagalakan at pag-ibig ay naghahari. Ang mga mistikal na karanasang ito ay hindi lamang mga pantasya. Ang mga ito ay mga bintana sa isang katotohanan na naghihintay sa atin, na nagpapatunay kung ano ang palaging itinuturo ng kasulatan at tradisyon. Para silang mga beacon na nagbibigay liwanag sa ating landas, at nagbibigay sa atin ng pag-asa kapag ang mga anino ng pagdududa o takot ay nagbabanta sa atin. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa langit. Ang katotohanan ng impyerno ay bahagi rin ng larawang ito. Higit na nagsalita si Jesus tungkol sa impyerno kaysa langit, hindi para takutin tayo, kundi para balaan tayo tungkol sa kabigatan ng ating mga pagpili. Ang impyerno ay hindi isang arbitraryong parusa na ipinataw ng isang mapaghiganting Diyos. Ito ang lohikal at hindi maiiwasang kahihinatnan ng isang buhay na namuhay sa pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Pag-isipan ito, kung ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ng lahat ng kagalakan, ng lahat ng pag-ibig, kung gayon ang pagpili na mabuhay nang wala siya ay ang pagpili ng isang pag-iral na walang laman sa lahat ng ito. Ang impyerno ay, sa esensya, ang kawalan ng Diyos. Ito ay ang estado ng isang kaluluwa na tiyak na nagsabi ng hindi sa banal na pag-ibig. Ang katotohanan ito tungkol sa impyerno ay hindi dapat magparalisa sa atin sa takot, bagkus ay mag-udyok sa atin na mamuhay araw-araw ng may layunin at pagmamahal. Ito ay isang tawag sa responsibilidad, isang paalala na ang ating mga pagpili ay may walang hanggang kahihinatnan. Sa pagitan ng langit at impyerno, itinuturo sa atin ng simbahan ang tungkol sa purgatorio, ang kalagayang ito ng huling paglilinis. Ito ay tulad ng huling yugto ng paghahanda bago tayo pumasok sa buong presensya ng Diyos. Malayo sa pagiging ikatlong lugar o parusa, ang purgatorio ay tanda ng awa ng Diyos na nagpapahintulot sa atin na makumpleto ang ating paglalakbay sa pagpapakabanal kahit pagkamatay. Ang kagandahan ng doktrinang Katoliko tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay nag-aalok ito sa atin ng kumpleto at balanseng pananaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa gantimpala o parusa, ngunit tungkol sa pagtupad sa layunin kung saan tayo nilikha, perpektong pagkakaisa sa Diyos. Ang katotohanan ito ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang paraan ng ating pamumuhay. Kapag tunay tayong naniniwala sa buhay na walang hanggan, nagbabago ang ating mga prioridad. Ang mga paghihirap ng buhay na ito ay nagkakaroon ng bagong pananaw. Ang pagdurusa, bagamat masakit pa rin, ay nagiging mas matitiis kapag nakita sa liwanag ng kawalang hanggan. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng mabuhay bawat araw na may buhay na kamalayan na itinatayo mo ang iyong kawalang hanggan. Paano magbabago ang iyong mga pagpipilian? Paano mo pakikitunguhan ang iba? Paano mo haharapin ang mga hamon at tukso? Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang abstract na teolohikong konsepto. Ito ay isang katotohanan na dapat hubugin ang bawat aspeto ng ating pag-iral. Ito ang huling abot tanaw kung saan tayo patungo, ang maluwalhating tadhana kung saan tayo nilikha. Ngunit tandaan, ang kawalang hanggan ay hindi basta-basta nangyayari sa atin. Ito ay isang bagay na pinipili natin araw-araw, bawat sandali. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat panalangin, bawat sakripisyo, ay hinahabi ang karpet ng ating kawalang hanggan. Literal na nililikha natin ang ating langit o impyerno dito at ngayon. Ito ang kagandahan at hamon ng ating pananampalatayang Katoliko. Tinatawag niya tayong mamuhay ng nakatutok ang ating mga mata sa kawalang hanggan, ngunit ang ating mga paa ay matatag na nakatanim sa lupa. Inaanyayahan tayo nito na baguhin ang bawat ordinaryong sandali sa isang bagay na hindi pangkaraniwan, na may walang hanggang kahulugan. Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang magiging hitsura kung tayo ay nabubuhay sa bawat araw na parang ito ang ating huling araw sa Earth, at ang ating unang araw sa kawalang hanggan? Paano nito mababago ang ating mga pakikipag-ugnayan, ang ating mga prioridad, ang ating mga pagpipilian? Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi lamang kadugtong sa ating pananampalataya. Ito ang tumitibok na puso ng lahat ng ating pinaniniwalaan. Ito ang nagbibigay kahulugan sa ating pang-araw-araw na pakikibaka, kung ano ang umaaliw sa atin sa ating mga pagkatalo, ang nagbibigay inspirasyon sa atin sa ating paghahanap ng kabanalan.
Hindi natin makakalimutan na ang buhay na ito, gaano man ito kahalaga, ay paunang salita lamang ng ating totoong kwento. Ito ang oras ng paghahanda, ang oras ng pagpili. Ang kawalang hanggan ay kung saan ang ating kwento ay tunay na nagbubuka sa lahat ng kaluwalhatian nito. Kaya, sa susunod na makita mo ang iyong sarili na nag-aalala tungkol sa mga lumilipas na bagay sa mundong ito, huminto at tandaan, ikaw ay ginawa para sa kawalang hanggan. Ang iyong kapalaran ay mas malaki kaysa sa anumang makalupang tagumpay o kabiguan. Ikaw ay patungo sa isang engkwentro sa infinite love. Mabuhay araw-araw na may ganitong kamalayan. Hayaang ang realidad ng buhay na walang hanggan ang magliwanag sa iyong mga pagpili, magbigay ng inspirasyon sa iyong mga pangarap, palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil sa huli, iyon naman talaga ang mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Doon natin mahahanap ang sagot sa lahat ng hinahangad ng ating puso. Ang kabilang buhay ay hindi ang katapusan ng ating paglalakbay. Ito ay simula pa lamang ng ating tunay na pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran ng pag-ibig, ng pagtuklas, ng walang katapusang kagalakan sa presensya ng Diyos. Handa ka na ba para sa hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito, na naghihintay sa atin sa kabila ng mga portal ng kamatayan? Tandaan, bawat sandali ay isang pagkakataon upang mabuo ang iyong kawalang hanggan. Ang bawat pagpipilian ay isang hakbang patungo sa langit o impyerno. Mamuhay ng matalino, mamuhay ng may pag-ibig, mamuhay ng nakatutok ang iyong mga mata sa kawalang hanggan. Dahil sa bandang huli, doon natin makikita ang ating tunay na tahanan. Ngayong nauunawaan na natin ang realidad ng buhay pagkatapos ng kamatayan, sumisid tayo sa konseptong higit na nakakabighani at nagbibigay inspirasyon sa pag-asa sa ating lahat, ang langit. Ang makalangit na paraiso ay hindi lamang isang malayong panaginip, kundi isang konkretong pangako ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga turo. Ang langit ay higit pa sa mga lumulutang na ulap at mga anghel na tumutugtog ng mga alpa. Ito ay isang estado ng kumpletong kaligayahan, isang perpektong pagkakaisa sa Diyos na higit sa anumang kagalakan na maaari nating maranasan dito sa Earth. Isipin ang pinakamagandang pakiramdam na naranasan mo, ang sandaling iyon ng dalisay na kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan. Ngayon, paramihin yon ng 1,000, ng 1,000,000. Magkagayunman, hindi ka pa rin lalapit sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa langit. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng kamanghamanghang mga sulyap sa kung ano ang maaari nating asahan. Sa aklat ng Apokalipsis, inilarawan ni San Juan ang bagong Jerusalem, isang makalangit na lungsod na walang kapantay na kagandahan. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga lansangan na dalisay na ginto, malinaw na parang kristal, ng mga pader na pinalamutian ng lahat ng uri ng mahalagang bato, ng isang ilog ng tubig ng buhay, malinaw na parang kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos. Ngunit ang mga paglalarawang ito ay hindi dapat kunin ng literal. Ang mga ito ay mga pagtatangka upang makuha sa wika ng tao ang isang katotohanan na lumalampas sa ating kasalukuyang pangunawa. Ang ginto at mahalagang bato ay sumisimbolo sa hindi mabibiling halaga at nakamamanghang kagandahan ng kalangitan. Ang ilog ng tubig ng buhay ay kumakatawan sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos na patuloy na dumadaloy, ganap na nagbibigay kasiyahan sa ating espiritual na pagkauhaw. Ang isa sa pinaka-nakaaaliw na aspeto ng langit ay ang pangako na wala ng pagdurusa. Gaya ng sabi ng Apokalipsis, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at wala ng kamatayan, o pagdadalamhati, o paghiyaw, o kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Isipin ang isang lugar kung saan ang bawat sugat ay naghihilom, ang bawat wasak na puso ay naaayos, ang bawat kawalan ng katarungan ay naitama. Ito ang langit na naghihintay sa atin. Ngunit ang langit ay hindi lamang isang lugar ng passive comfort. Ito ay isang larangan ng masiglang aktibidad at walang hanggang layunin. Maraming mga santo at teologo ang nagsasalita tungkol sa iba't ibang antas o mga mansyon ng langit na nagmumungkahi na magkakaroon ng walang katapusang iba't ibang mga karanasan at mga responsibilidad batay sa kung paano tayo namumuhay sa ating buhay sa lupa at kung paano tayo tumutugon sa biyaya ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang beatific vision, ang tuwiran, agarang karanasan ng Diyos ng harapan. Mahirap para sa atin, na limitado ng ating makalupang pananaw, na lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit isipin ang tungkol sa pinakamatalik na sandali ng koneksyon na mayroon ka, marahil sa isang mahal sa buhay,
o sa panahon ng malalim na panalangin. Ngayon, isipin na ang koneksyon na ito ay pinalakas ng walang hanggan, pinupuno ang bawat hibla ng iyong pagkatao ng hindi maipaliwanag na pagmamahal, kaalaman at kagalakan. Ito ay malapit sa kung ano ang magiging beatific vision. Sinasabi sa atin ni San Pablo na ngayon ay nakikita natin na parang sa pamamagitan ng salamin, ng madilim, ngunit pagkatapos ay makikita natin ng harapan. Sa langit, lahat ng belo ay aalisin. Makikilala natin ang Diyos hindi lamang sa intelektual, kundi malapit, sa personal, nang may kalinawan at lalim na higit pa sa anumang mararanasan natin sa buhay na ito. At hindi lang Diyos ang higit nating malalaman. Sa langit, mararanasan natin ang perpektong pakikipag-isa sa lahat ng mga santo at mga anghel. Isipin na makakausap mo si Saint Francis ng Assisi, talakayin ang teolohiya kay Saint Thomas Aquinas, o pakinggan si Saint Teresa ng Villa na nagsasalita tungkol sa panalangin. Higit pa riyan, isipin ang kakayahang makipag-ugnayan muli sa mga mahal sa buhay na nauna sa atin, malaya sa lahat ng mga hadlang at hindi pagkakaunawaan na minsan ay naghihiwalay sa atin sa earth. Marami ang nag-iisip kung makikilala ba natin ang ating mga mahal sa buhay sa langit. Ang sagot ng simbahan ay isang matunog na oo. Ang aming mga relasyon ay hindi mawawala, ngunit mapabuti. Palayain mula sa mga limitasyon at pagkamakasarili na kadalasang dumudumi sa ating mga relasyon sa lupa, magagawa nating magmahalan ng may kadalisayan at kasidhian na halos hindi natin maisip ngayon. Ang isa pang kaakit-akit na aspeto ng langit ay kung paano nito lubusang sasagutin ang ating pinakamalalim na pagnanasa. Si St. Augustine ay tanyag na nagsabi, ang aming mga puso ay hindi mapakali hanggang sila ay magpahinga sa iyo, o Panginoon. Sa langit, ang pagkabalisa na ito ay sa wakas ay titigil. Ang bawat pagnanais ng ating puso ay masisiyahan, hindi sa lumilipas na kasiyahan, ngunit sa pinagmumulan ng lahat ng kasiyahan at kagalakan, ang Diyos mismo. Hindi ito nangangahulugan na ang kalangitan ay magiging monotonous o static. Sa kabaligtaran, ito ay magiging isang walang hanggang pakikipagsapalaran ng pagtuklas at paglago. Dahil ang Diyos ay walang hanggan, hindi natin maaabot ang katapusan ng pagtuklas sa kanyang mga kababalaghan. Ang bawat sandali ay magdadala ng mga bagong paghahayag, mga bagong pananaw, bagong lalim ng pagmamahal at pangunawa. Nag-aalala ang ilang tao na baka nakakainip ang langit, pagkanta ng mga himno, at pagtugtog ng mga alpa sa buong kawalang hanggan. Ngunit ito ay isang pangunahing hindi pagkakaunawaan kung ano talaga ang langit. Ang langit ang magiging pagsasakatuparan ng lahat ng ating bigay Diyos na mga talento at hilig, na ginagamit ng lubos para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikabubuti ng lahat ng nilikha. Kung mahilig ka sa musika, isipin ang pagbubuo at pagtanghal ng mga symphony ng hindi maisip na kagandahan. Kung ikaw ay isang siyentipiko, isipin na tuklasin ang mga misteryo ng universo na may pag-iisip na hindi na limitado ng mga paghihigpit sa lupa. Mahalagang maunawaan na ang langit ay hindi lamang isang destinasyon sa hinaharap, ngunit isang katotohanan na maaari nating simulan dito at ngayon. Sinabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay nasa gitna natin. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat sandali ng taimtim na panalangin, bawat karanasan ng kagandahan at kabutihan sa mundong ito ay isang sulyap, isang lasa ng naghihintay sa atin sa langit. Dinadala tayo nito sa isang malalim na katotohanan, kung paano tayo nabubuhay ngayon ay mahalaga magpakailanman. Ang ating mga pagpili, ating mga aksyon, ang ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa buhay na ito ay humuhubog sa ating kakayahang maranasan ang kapunuan ng langit sa kabilang buhay. Para bang pinauunlad natin ang mga spiritual na kalamnan na magbibigay daan sa atin upang lubusang yakapin ang kaluwalhatiang inihanda ng Diyos para sa atin. Ang mga karanasang malapit sa kamatayan na iniulat ng maraming tao sa paglipas ng mga taon ay kadalasang nagpapatunay sa pananaw ng mga Katoliko sa langit. Bagamat hindi opisyal na inendorso ng simbahan ang mga salaysay na ito, kapansin-pansin kung gaano karami sa mga ito ang naglalarawan ng mga damdamin ng malalim na kapayapaan, pakikipagtagpo sa mga nilalang ng liwanag, pagsusuri sa buhay, at pag-aatubili na bumalik sa buhay sa lupa. Ang mga karanasang ito, bagamat hindi siyentipikong patunay, ay tiyak na nagbibigay sa atin ng higit pang mga dahilan para sa pagmuni-muni at pag-asa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang langit ay hindi automatiko. Binabalaan tayo ni Jesus na makitid ang landas, at dapat tayong magsikap na makapasok sa makipot na pintuan.
Hindi ito nangangahulugan na nakakamit natin ang langit sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ang kaligtasan ay palaging isang libreng regalo mula sa Diyos. Ngunit nangangahulugan ito na dapat tayong aktibong tumugon sa kaloob na ito, na nakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang simbahan ay nag-aalok sa atin ng mga sakramento bilang privilege na paraan ng biyaya, mga daluyan kung saan tayo makakaranas at makapaghanda para sa langit dito sa lupa. Sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa Eukaristya, halimbawa, tayo ay mas nakikiisa kay Kristo at inaabangan ang makalangit na piging na naghihintay sa atin. Habang pinag-iisipan natin ang katotohanan ng langit, tinawag tayong mamuhay ng iba. Nagbabago ang ating mga prioridad. Ang mga paghihirap ng buhay na ito ay nagkakaroon ng bagong pananaw. Gaya ng sinabi ni San Pablo, ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating baliwalain o bawasan ang mga problema ng mundong ito. Sa kabaligtaran, ang pangitain ng langit ay dapat magbigay inspirasyon sa atin na magsikap pa upang magdala ng kaunting langit sa lupa, upang maging mga instrumento ng pag-ibig at awa ng Diyos dito at ngayon. Ang langit ang ating tunay na tahanan, ang ating huling hantungan. Ito ay ang katuparan ng lahat ng bagay na tayo ay nilikha upang maging. Ito ang lugar kung saan lubos nating mauunawaan kung sino tayo, bakit tayo naririto, at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya't sa susunod na makaramdam ka ng pagkabalisa sa mga alalahanin sa buhay na ito, tandaan, mayroong isang lugar na inihanda para sa iyo, isang lugar ng hindi masabi na kagalakan, perpektong kapayapaan, at walang katapusang pag-ibig. Isang lugar kung saan ang bawat luha ay papawiin, ang bawat sugat ay gagaling, at kung saan sa wakas ay mararamdaman mong tunay na nasa tahanan. Ang langit ay hindi lamang isang malayong panaginip. Ito ay isang pangako, isang katotohanan na naghihintay sa atin. At sa bawat pagpili natin dahil sa pag-ibig, sa bawat kilos ng kabaitan, sa bawat sandali ng panalangin, lumalapit tayo ng kaunti sa maluwalhating tadhanang iyon. Ngayong na-explore na natin ang mga kababalaghan ng langit, oras na para harapin ang isang mas madilim ngunit parehong mahalagang katotohanan, impyerno. Ito ay isang paksa na madalas nating iniiwasan, na nagdudulot sa atin ng discomfort at kahit na takot. Gayunpaman, ang pag-unawa sa impyerno ay mahalaga sa isang kumpletong larawan ng kabilang buhay at sa ating espiritual na paglalakbay. Ang impyerno ay hindi isang nakakatakot na fairy tale na inimbento para tayo ay kumilos. Ito ay isang mapanlinlang na katotohanan na paulit-ulit na binanggit ni Jesus sa mga ebanghelyo. Sa katunayan, mas nagsalita si Kristo tungkol sa impyerno kaysa sa langit, hindi para takutin tayo, kundi para balaan tayo tungkol sa walang hanggang kahihinatnan ng ating mga pagpili. Ngunit ano nga ba ang impyerno? Maraming tao ang may mental na imahe ng isang underground na lugar na puno ng apoy at mga demonyong may mga trident. Bagamat ang mga larawang ito ay nagmula sa masining na representasyon at panitikan, hindi nila nakuha ang tunay na kalikasan ng impyerno gaya ng itinuro ng simbahang Katoliko. Sa esensya, ang impyerno ay tinukoy bilang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ito ay ang estado ng isang kaluluwa na tiyak na tinanggihan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Inilalarawan ng Catechism of the Catholic Church ang impyerno bilang ang estado ng tiyak na pagbubukod sa sarili mula sa pakikipag-isa sa Diyos at sa pinagpala. Pag-isipan ito sandali. Kung ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ng lahat ng kagalakan, ng lahat ng pag-ibig, kung gayon ang pagpili na mamuhay nang wala siya ay ang pagpili ng buhay na walang laman sa lahat ng ito. Ito ay tulad ng kusang loob na idiskonekta ang iyong sarili mula sa pinagmulan ng buhay at kaligayahan. Ang pagdurusa ng impyerno, sa makatuwid, ay hindi pangunahin sa pisikal, ngunit espiritual. Ito ay ang dalamhati ng isang kaluluwa na sa wakas ay nauunawaan kung ano ang nawala nito, na nakakaranas ng kabuang kawalan na resulta ng pagtanggi sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang estado ng walang hanggang pagsisisi, ng pagsisisi na huli na. Ngunit bakit pinahihintulutan ng Diyos, bilang mapagmahal sa lahat, na umiral ang impyerno? Ito ay isang tanong na itinatanong ng marami, at ang sagot ay nakasalalay sa pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos, ang malayang pagpapasya. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya binibigyan niya tayo ng kalayaang piliin na mahalin siya pabalik o tanggihan siya. Impyerno ang lohikal na kahihinatnan ng kalayaang ito.
Kung maaari nating piliin na mahalin ang Diyos, ngunit hindi natin siya mapipili, ang ating pagpili ay hindi magiging tunay na malaya. Mahalagang maunawaan na ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sinuman sa impyerno. Tayo ang pinipili ang impyerno sa pamamagitan ng ating mga aksyon at desisyon. Ang bawat kasalanan, lalo na ang hindi nagsisising mortal na kasalanan, ay isang hakbang patungo sa impyerno, isang bahagyang pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Ang impyerno ay simpleng resulta ng isang buhay na namuhay sa patuloy na pagtanggi sa Diyos. Itinuturo sa atin ng simbahan na ang apoy ng impyerno, na binanggit sa kasulatan, ay mauunawaan sa literal at metaporikal. Ang ilang mga teologo ay nangangatuwiran na ito ay isang tunay na apoy, bagamat iba ang likas na katangian mula sa makalupang apoy. Ang iba ay nakikita ang apoy bilang isang metapora para sa panloob na pagdurusa ng kaluluwa na nahiwalay sa Diyos. Sa parehong mga kaso, ang mensahe ay malinaw. Ang impyerno ay isang estado ng matinding at hindi maisip na pagdurusa. Isa sa mga pinakakakilakilabot na katangian ng impyerno ay ang kawalang hanggan nito. Ang ideya ng walang katapusang pagdurusa ay mahirap maunawaan at tanggapin. Ang ilan ay nagtatanong, paano mapahihintulutan ng isang mapagmahal na Diyos ang walang hanggang kaparusahan para sa mga kasalanang nagawa sa isang buhay na may hangganan? Ang sagot ay nasa kalikasan ng kasalanan at sa kalikasan ng Diyos. Ang kasalanan laban sa isang walang katapusan na Diyos ay nagdadala ng walang katapusang kahihinatnan. Higit pa rito, ang mga nasa impyerno ay patuloy na tinatanggihan ang Diyos ng walang hanggan, sa gayoy pinananatili ang kanilang sariling estado. Napakahalagang maunawaan na ang impyerno ay hindi isang parusa na ipinataw ng isang mapaghiganting Diyos. Ito ang likas na kalagayan ng isang kaluluwa na piniling umiral ng walang Diyos. Ito ay tulad ng isang taong nagpasyang mamuhay sa ganap na kadiliman at pagkatapos ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng kawalan ng liwanag. Iginagalang ng Diyos ang ating kalayaan hanggang wakas, kahit na ang ating mga pagpili ay humantong sa atin sa walang hanggang paghihirap. Ang katotohanan ng impyerno ay nagpapaalala sa atin ng kabigatan ng ating mga pagpili sa moral. Bawat desisyon na gagawin natin, bawat aksyon na gagawin natin, ay nagpapakilos sa atin patungo sa Diyos o palayo sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy tayong hinihikayat ng simbahan na magsisi at magbalik loob. Ang sakramento ng pakikipagkasundo ay isang mahalagang regalo na nagpapahintulot sa atin na bumalik sa Diyos kapag tayo ay naligaw ng landas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang simbahan ay hindi kailanman nagpahayag na ang sinumang partikular na tao ay nasa impyerno. Kahit na para sa pinakamasamang makasalanan, palaging may posibilidad ng pagsisisi hanggang sa huling sandali. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan at laging magagamit sa mga taong tapat na naghahanap nito. Ang doktrina ng impyerno, bagamat nakakatakot, ay talagang isang pagpapatibay ng dignidad ng tao. Kinikilala nito na tayo ay mga moral na nilalang na may kakayahang gumawa ng mga tunay na pagpili na may tunay na mga kahihinatnan. Ang pagtanggi ay ang pagtanggi sa ating kalayaan at moral na responsibilidad. Ngunit paano natin maipagkakasundo ang katotohanan ng impyerno sa walang katapusang awa ng Diyos? Ito ay isang tensyon na palaging kinikilala ng simbahan. Sa isang banda, ninanais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Sa kabilang banda, iginagalang niya ang ating kalayaan hanggang sa wakas. Ang solusyon sa maliwanag na kabalintunaan na ito ay nakasalalay sa misteryo ng banal na biyaya at malayang kalooban ng tao. Itinuturo sa atin ng simbahan na magkaroon ng makatuwirang pag-asa na marami ang maliligtas. Bagaman dapat nating seryosohin ang posibilidad ng impyerno, hindi tayo dapat magpadala sa kawalan ng pag-asa o ipagpalagay na karamihan sa mga tao ay tiyak na mapapahamak. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, 1 Timoteo 2:4, at walang pagod na gumagawa upang ibalik ang bawat kaluluwa sa kanyang sarili. Ang konsepto ng impyerno ay nagtataas din ng mga katanungan tungkol sa banal na katarungan. Paano magiging patas na ang ilan ay naligtas at ang iba ay sinumpa? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa na ang kaligtasan ay palaging isang libreng regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na nararapat sa atin sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap. Yaong mga naligtas ay gayon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, habang ang mga sinumpa ay sa pamamagitan ng kanilang sariling malayang pagpili na tanggihan ang biyayang iyon.
Mahalagang tandaan na ang impyerno ay hindi ang default na patutunguhan ng sangkatauhan. Nilikha tayo ng Diyos para sa langit, dahil ang walang hanggang pagkakaisa sa Kanya ay isang kalunos-lunos na posibilidad, ngunit hindi ito ang orihinal na plano ng Diyos para sa atin. Ang realidad ng impyerno ay dapat mag-udyok sa atin hindi sa paralisadong takot, ngunit sa mapagmahal na pagkilos. Dapat itong magbigay ng inspirasyon sa atin na mamuhay ng kabanalan at masigasig na magtrabaho para sa kaligtasan ng iba. Tulad ng sinabi ni San Juan Paul ay, ang pag-iisip ng impyerno, at higit na hindi ang hindi naaangkop na paggamit ng mga imahe sa Biblia, ay hindi dapat lumikha ng psychosis o dalamhati, ngunit kumakatawan sa isang kinakailangan at nakakatulong na babala sa kalayaan, sa loob ng mensahe na nagha-highlight sa halaga ng bawat tao. Ipinapalagay sa harap ng Diyos. Ipinapaalala rin sa atin ng impyerno ang kahalagahan ng ebanghelisasyon. Kung talagang naniniwala tayo na kaluluwa ang nakataya, paano tayo mananatiling tahimik? Ang pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesucristo ay hindi lamang isang opsyon, ito ay isang moral na obligasyon para sa lahat ng mga Kristiyano. Kasabay nito, ang doktrina ng impyerno ay hindi dapat humantong sa atin na hatulan ang iba. Hindi natin malalaman ang kalagayan ng kaluluwa ng ibang tao o ang mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kanilang mga pagpili. Ang tungkulin natin ay magmahal, maglingkod at sumaksi, ipaubaya sa Diyos ang huling paghatol. Ang pagmumuni-muni sa impyerno ay maaari ding maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa espiritual na paglago. Madalas na pinag-iisipan ng mga banal ang apat na huling bagay, kamatayan, paghuhukom, langit, at impyerno bilang paraan ng pagpapanatiling maayos ng kanilang mga prioridad at manatiling nakatuon sa kanilang espiritual na paglalakbay. Gayunpaman, napakahalaga na mapanatili ang balanse. Bagamat dapat nating seryosohin ang posibilidad ng impyerno, hindi tayo dapat maging nahuhumaling dito. Ang ating pananampalataya ay dapat pangunahan ng pag-ibig sa Diyos, hindi ng takot sa parusa. Gaya ng paalala ni San Juan, ang perpektong pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, 1 Juan 4:18. Ang katotohanan ng impyerno ay tumatawag sa atin sa isang desisyon. Bawat araw, bawat sandali, pinipili natin ang ating walang hanggang direksyon. Lumalapit ba tayo sa Diyos o palayo sa Kanya? Nililinang ba natin ang isang mapagmahal na relasyon sa Kanya, o nagsasara tayo sa sarili nating pagkamakasarili? Tandaan, ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi put, ngunit kawalang interes. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang aktibong pagtanggi natin sa Diyos, ngunit binabaliwala lang natin Siya, na namumuhay tayo na parang wala Siya. Ang kawalang interes na ito ang maaaring unti-unti, at halos hindi mahahalata na humantong sa atin sa estado ng walang hanggang paghiwalay na impyerno. Sa makatuwid, ang mensahe mula sa impyerno ay hindi isang kawalan ng pag-asa, ngunit ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Ito ay isang tawag na mamuhay sa bawat araw na may layunin, na gumawa ng mga pagpili na maglalapit sa atin sa Diyos, magmahal ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sa huli, ang realidad ng impyerno ay nagpapaalala sa atin ng hindi kapani-paniwalang kaloob ng kaligtasan na iniaalok ni Jesucristo. Bumaba Siya sa impyerno upang tayo ay umakyat sa langit. Ang Kanyang pag-ibig at awa ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan, anumang kadiliman. Naway hindi tayo maparalisa ng kamalayan sa impyerno sa takot, bagkus ay itulak tayo sa mas malalim na pagtitiwala sa awa ng Diyos, at mas matibay na pangako na mamuhay ayon sa Kanyang pag-ibig. Dahil sa bandang huli, ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, ang magliligtas sa atin mula sa impyerno at maghahatid sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian ng langit. Ngayong na-explore na natin ang mga katotohanan ng langit at impyerno, oras na para bumaling sa isang kakaiba at madalas na hindi maintindihang konsepto ng pananampalatayang Katoliko, purgatorio. Ang doktrinang ito, na kadalasang tinitingnan ng may pag-aalinlangan ng mga di-Katoliko, ay talagang isang magandang pagpapahayag ng awa at katarungan ng Diyos. Ang purgatorio ay hindi isang ikatlong lugar sa pagitan ng langit at impyerno, ngunit isang proseso ng paglilinis para sa mga namatay sa pagkakaibigan ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na nadalisay mula sa lahat ng mga epekto ng kasalanan. Ito ay tulad ng huling yugto ng paghahanda bago tayo pumasok sa buo at maluwalhating presensya ng Diyos. Isipin na inimbitahan ka sa isang mahalikang piging.
Masaya mong tinanggap ang imbitasyon, ngunit napagtanto mo na ang iyong mga damit ay marumi at mansa mula sa paglalakbay. Hindi ka maaaring pumasok sa banquet hall sa estadong ito. Ang purgatorio ay parang lugar kung saan tayo naglilinis ng ating sarili para maging handa sa makalangit na piging. Ang batayan ng Biblia para sa purgatorio ay matatagpuan sa ilang mga sipi. Ang isa sa pinakamaraming binanggit ay ang 2 Makabeo 12:46 minuto, kung saan nanalangin si Judas Maccabeus para sa mga patay. Sa makatuwid ay isang banal at mabuting kaisipan ang ipanalangin ang mga patay, upang sila ay mapalaya mula sa kanilang mga kasalanan. Ang talatang ito ay nagmumungkahi na mayroong isang estado pagkatapos ng kamatayan kung saan ang mga panalangin ng mga buhay ay maaaring makinabang sa namatay. Binanggit din ni San Pablo ang isang bagay na katulad ng purgatorio sa isa mga taga-Korinto 3:15 kapag binanggit niya ang pagiging ligtas, gayunpaman bilang sa pamamagitan ng apoy. Ang larawang ito ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy ay kadalasang nauugnay sa konsepto ng purgatorio. Mahalagang maunawaan na ang purgatorio ay hindi isang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ang pangunahing pagpili sa pagitan ng pagtanggap o pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos ay ginawa sa buhay na ito. Ang purgatorio ay para sa mga namatay na sa biyaya ng Diyos, ngunit nangangailangan pa rin ng paglilinis upang makapasok sa kaluwalhatian ng langit. Ang eksaktong katangian ng purgatorio ay isang misteryo. Ang simbahan ay hindi dogmatikong tumutukoy kung ito ay isang lugar o isang estado, at hindi rin ito tinukoy ang tagal o tiyak na kalikasan ng pagdurusa na kasangkot. Ang alam natin ay ito ay isang proseso ng paglilinis at, sa huli, ito ay humahantong sa makalangit na kapurihan. Inilarawan ng maraming santo at teologo ang purgatorio bilang isang nagpapadalisay na apoy. Ang apoy na ito ay hindi dapat unawain ng literal, ngunit bilang isang metapora para sa masakit ngunit nagpapadalisay na proseso ng pagiging malaya mula sa lahat ng mga kalakip sa kasalanan at pagkamakasarili na pumipigil sa atin sa pagmamahal sa Diyos ng lubusan. Inilarawan ito ni Saint Catherine ng Genoa, na nagkaroon ng mga pangitain ng purgatorio bilang isang estado ng matinding kagalakan na may halong matinding sakit. Ang kagalakan ay nagmumula sa katiyakan ng kaligtasan, at sa lumalagong pagmamahal sa Diyos. Ang sakit ay nagmumula sa pagkilala kung paano tayo inihiwalay ng ating mga kasalanan sa Diyos, at ang matinding pagnanais na makaisa sa Kanya. Isa sa mga magagandang aspeto ng doktrina ng purgatorio ay kung paano ito nag-uugnay sa buhay at patay. Itinuturo ng simbahan na maaari nating tulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pamamagitan ng ating mga panalangin, mga gawa ng kawanggawa, at, lalo na, sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na sakripisyo ng misa. Ito ang batayan ng kaugaliang Katoliko ng pagdarasal para sa mga patay. Ang pakikipag-isa sa pagitan ng mga buhay at patay ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng realidad ng katawan ni Kristo. Kahit pagkamatay, nananatili tayong nagkakaisa kay Kristo, na kayang tumulong sa isa't isa sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig at panalangin ay lumalampas sa mga hadlang ng kamatayan. Ang purgatorio ay nagtuturo din sa atin ng malalim na bagay tungkol sa kalikasan ng kasalanan at kabanalan. Kahit na ang mga maliit o venial na kasalanan ay may mga kahihinatnan. Lumilikha sila ng mga kalakip at pagbaluktot sa ating mga kaluluwa na kailangang dalisayin bago natin maranasan ang ganap na pagkakaisa sa Diyos. Hinihikayat tayo nito na seryosohin kahit ang maliit na mga kapintasan sa ating espiritual na buhay. Kasabay nito, ang doktrina ng purgatorio ay isang paalala ng walang katapusang awa ng Diyos. Hindi siya sumusuko sa atin, kahit na tayo ay mamatay ay hindi pa rin perpekto. Ipinagpapatuloy niya ang gawain ng ating pagpapakabanal, tinitiyak na, sa bandang huli, mararanasan natin ang kabuuan ng kanyang presensya. Mahalagang tandaan na ang purgatorio, bagamat nagsasangkot ito ng pagdurusa, sa panimula ay isang lugar ng pag-asa. Lahat ng tao sa purgatorio ay nakalaan sa langit. Ang iyong kaligtasan ay tiyak, ito ay isang bagay lamang ng oras at paglilinis bago nila maranasan ang beatific vision sa kabuuan nito. Ang ideya ng purgatorio ay tumutulong din sa atin na mas maunawaan ang katarungan ng Diyos. Nilulutas nito ang suliranin kung gaano kabuti, ngunit hindi perpektong mga tao ang makapasok sa langit. Kung walang purgatorio, maaari nating isipin na ang ganap na banal lamang ang dumiretso sa langit,
habang ang iba ay napupunta sa impyerno, isang pananaw na tila sumasalungat sa awa ng Diyos. Ang purgatorio ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakabanal ay isang proseso. Nagsisimula ito dito sa earth at, para sa marami, nagpapatuloy pagkatapos ng kamatayan. Ito ay naghihikayat sa atin na gawin ang ating pagpapakabanal ngayon. Alam na ang bawat pagsisikap na ginagawa natin upang lumago sa kabanalan sa buhay na ito ay maaaring mabawasan ang ating pangangailangan para sa pagdadalisay sa susunod. Maraming mga santo ang nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Si San Monica, ina ni San Agustin, sa kanyang pagkamatay, ay hiniling lamang na alalahanin siya ng kanyang anak sa altar ng Panginoon. Madalas ulat ni Padre Pio na dinadalaw siya ng mga kaluluwa sa purgatorio para humingi ng dasal. Ang kaugalian ng pag-aalay ng indulhensya para sa mga patay ay nakaugnay din sa doktrina ng purgatorio. Ang mga indulhensya, na siyang kapatawaran ng temporal na parusa dahil sa kasalanan, ay maaaring ilapat sa mga kaluluwa sa purgatorio na tumutulong sa kanilang paglilinis. Mahalagang maunawaan na ang purgatorio ay hindi isang parusa sa karaniwang kahulugan ng salita. Ito ay isang proseso ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ito ay tulad ng rehab pagkatapos ng isang pinsala, maaari itong maging masakit, ngunit ito ay kinakailangan at kapakipakinabang. Ang doktrina ng purgatorio ay tumutulong din sa atin na mas maunawaan ang kabanalan ng Diyos. Walang anumang marumi ang makakapasok sa presensya ng Diyos, pahayag 21:27. Tinitiyak ng purgatorio na tayo ay ganap na malilinis at mapabanal bago tayo pumasok sa agarang presensya ng Diyos. Pinupunan ng ilan ang doktrina ng purgatorio na nangangatwiran na binabawasan nito ang kasapatan ng sakripisyo ni Kristo. Gayunpaman, itinuturo ng simbahan na tiyak na dahil sa sakripisyo ni Kristo na posible ang purgatorio. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga merito na tayo ay nadalisay at naihanda para sa langit. Ang pagkakaroon ng purgatorio ay nagpapaalala rin sa atin ng kabigatan ng kasalanan. Kahit na ang maliit na mga kasalanan ay may mga kahihinatnan at lumilikha ng mga pagbaluktot sa ating mga kaluluwa na kailangang itama. Hinihikayat tayo nito na itaguyod ang kabanalan sa lahat ng bahagi ng ating buhay, hindi lamang pag-iwas sa mabibigat na kasalanan. Kasabay nito, ang purgatorio ay isang paalala ng awa ng Diyos. Hindi siya sumusuko sa atin, kahit na tayo ay mamatay ay hindi pa rin perpekto. Ipinagpapatuloy niya ang gawain ng ating pagpapakabanal, tinitiyak na, sa bandang huli, mararanasan natin ang kabuuan ng kanyang presensya. Ang doktrina ng purgatorio ay mayroon ding praktikal na implikasyon sa ating espiritual na buhay. Hinihikayat niya tayong manalangin para sa mga patay, mag-alay ng mga misa para sa kanila, at magsagawa ng mga gawa ng kawanggawa sa kanilang intensyon. Pinalalakas nito ang ating pakiramdam ng kaugnayan sa mga nauna sa atin, at nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa isa't isa bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo. Higit pa rito, ang kamalayan sa purgatorio ay maaaring mag-udyok sa atin na mamuhay ng mas banal sa buhay na ito. Alam na ang bawat kasalanan, kahit na pinatawad, ay maaaring mag-iwan ng mga pilat na kailangang linisin. Hinihikayat tayong iwasan ang kasalanan at lumago sa kabutihan. May itinuturo din sa atin ang purgatorio tungkol sa panahon at kawalang hanggan. Bagamat pinag-uusapan natin ang oras sa purgatorio, sa katotohanan ay lampas na ito sa panahon gaya ng alam natin. Ito ay isang estado sa pagitan ng panahon at kawalang hanggan, kung saan ang kaluluwa ay inihanda para sa walang hanggang karanasan ng langit. Mahalagang tandaan na ang intensity at tagal ng paglilinis sa purgatorio ay maaaring mag-iba. Ang mga nabuhay ng mas banal sa earth ay malamang na nangangailangan ng mas kaunting paglilinis. Hinihikayat tayo nito na itaguyod ang kabanalan ngayon, batid na ang ating mga pagsisikap sa buhay na ito ay may walang hanggang kahihinatnan. Tinutulungan din tayo ng doktrina ng purgatorio na mas maunawaan ang konsepto ng kasiyahan para sa mga kasalanan. Bagamat ang pagkakasala sa kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pagtatapat, maaaring may mga temporal na kahihinatnan na kailangang ayusin. Ang purgatorio ay kung saan nakumpleto ang reparasyon na ito, kung hindi ito ganap na naisakatuparan sa panahon ng ating buhay sa lupa. Ang isang magandang pagkakatulad para sa purgatorio ay ang sa isang hardin. Isipin na ang ating kaluluwa ay parang hardin. Ang pagpapatawad ng Diyos ay parang pagbubunot ng mga damo, mga kasalanan, sa mga ugat.
Ngunit kahit na maalis na ang mga damo, maaari pa ring siksikin at maubos ang lupa. Ang purgatorio ay tulad ng proseso ng pagluwag ng lupa, pagdaragdag ng mga sustansya, at paghahanda nito upang makagawa ng magagandang bulaklak at prutas sa langit. Ang pagkakaroon ng purgatorio ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa para sa ating mga mahal sa buhay na namatay. Kahit na hindi sila namuhay ng perpektong buhay, maaari tayong magkaroon ng pag-asa na sila ay dinadalisay at inihahanda para sa kaluwalhatian ng langit. Ang ating mga panalangin ay makakatulong sa kanila sa prosesong ito. Mahalagang tandaan na ang purgatorio, bagamat nagsasangkot ito ng pagdurusa sa panimula, ay isang lugar ng kagalakan at pag-asa. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ay tiyak sa kanilang kaligtasan. Alam nila na sila ay patungo sa langit at ang bawat sandali ng paglilinis ay naglalapit sa kanila sa beatific vision. Ang doktrina ng purgatorio ay tumutulong din sa atin na mas maunawaan ang konsepto ng banal na hustisya. Ang Diyos ay ganap na makatarungan at ganap na mahabagin. Ang purgatorio ay isang pagpapahayag ng maawaing hustisyang ito, kung saan ang mga kaluluwa ay dinadalisay sa paraang iginagalang ang kanilang kalayaan at dignidad. Sa wakas, ang purgatorio ay nagpapaalala sa atin na ang ating espiritual na paglalakbay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Patuloy tayong lumalago, nagbabago, at lumalapit sa Diyos kahit na umalis na tayo sa buhay na ito. Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago ng pag-ibig ng Diyos na gawin ang gawain nito sa atin. Sa konklusyon, ang doktrina ng purgatorio, malayo sa pagiging isang nakakatakot o nagpaparusa na konsepto, ay talagang isang magandang pagpapahayag ng awa at pagmamahal ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin, na ang kanyang pag-ibig ay sapat na matibay upang dalisayin tayo sa lahat ng ating mga di kasakdalan, at sa bandang huli, lahat ng tumatanggap sa kanyang pag-ibig ay mararanasan ang kapuspusan ng makalangit na kagalakan. Naway ang pag-unawa sa purgatorio na ito ay maging inspirasyon sa atin na mamuhay ng mas banal, manalangin para sa mga patay, at magtiwala sa walang hanggang awa ng Diyos na patuloy na gumagawa sa atin kahit sa kabila ng mga pintuan ng kamatayan. Dahil sa bandang huli, ang purgatorio ay isa na namang patunay ng walang sawang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, isang pag-ibig na hindi titigil hanggat hindi tayo handa na maranasan ang kabuuan ng kanyang presensya sa langit. Sinasalamin natin ang maluwalhating langit na naghihintay sa atin, harapin ang nakababahalang katotohanan ng impyerno, at tuklasin ang proseso ng paglilinis ng purgatorio. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin, dito at ngayon? Ang katotohanan ay ang bawat pagpili na gagawin natin, bawat pagkilos ng pagmamahal o pagkamakasarili, bawat sandali ng panalangin o kawalang interes, ay humuhubog sa ating walang hanggang tadhana. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ngayon, nabubuhay tayo para sa kawalang hanggan. Tinatawag tayo ng langit upang itaas ang ating mga puso, upang hanapin ang mga bagay sa itaas. Binabalaan tayo ng impyerno tungkol sa malalang kahihinatnan ng pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. At ang purgatorio ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang awa ng Diyos, na patuloy na naglilinis sa atin kahit na pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe ay hindi tungkol sa takot sa impyerno o maging sa pagnanais para sa langit. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na lumikha sa atin, na tumubos sa atin kay Kristo, at tumatawag sa atin sa walang hanggang pagkakaisa sa Kanya. Kaya ano ang gagawin natin sa kaalamang ito? Paano tayo mamumuhay ng naiiba sa pagkakaalam na ang bawat sandali ay mahalaga para sa kawalang hanggan? Siguro oras na para patawarin ang taong nanakit sa atin. Siguro panahon na para tuluyang talikuran ang makasalanang ugali na matagal na nating binibigyang katwiran. O marahil ay panahon na para mag-commit ng mas malalim sa ating buhay panalangin at paglilingkod sa iba. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nasa atin ang simbahan, ang mga sakramento, ang pakikipag-isa ng mga santo, at higit sa lahat, nasa atin mismong si Jesucristo ang lumalakad na kasama natin sa bawat hakbang ng daan. Naway ang katotohanan ng buhay na walang hanggan ay magbigay inspirasyon sa atin na mamuhay sa bawat araw na may layunin, pagmamahal at kabanalan. Naway mapakilos tayo nito na ibahagi ang mabuting balita sa iba, batid na ang mga kaluluwa ay tunay na nakataya. At naway bigyan tayo nito ng pag-asa, batid na sa huli, ang pag-ibig ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo.
Paano binago ng refleksyon na ito sa buhay pagkatapos ng kamatayan ang iyong pananaw? Anong aspeto ang higit na nakaantig sa iyong puso? Ibahagi sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng isang tao ngayon. At kung ang nilalamang ito ay naantig ang iyong puso at nagpakain sa iyong kaluluwa, isaalang-alang ang pagsuporta sa aming channel. Ang bawat donasyon, gaano man kaliit, ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng nilalaman na nagdadala ng salita ng Diyos sa mas maraming tao. Makikita mo ang link ng donasyon na nakapin sa unang komento ng video na ito. Tandaan, mahal ka ng Diyos nang higit pa sa inaakala mo. Mabuhay sa bawat araw sa liwanag ng kawalang hanggan. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana,